Yan. So, magandang gabi mga Q. Welcome din sa ating YouTube channel, Super Q TV. So guys, malakas yung ulan dito ngayon sa Aklan. Ayan. At ngayon, maghuhugas tayo ng plato. Ayan. So ito yung mga plato natin guys. Ito yung kinainan namin kanina. Ayan. So tuturuan ko kayo maghugas. Ayan, sa mga kabataan ngayon na hindi na marunong maghugas ng pinggan kasi panay cellphone na. Ayan, at panay asa sa magulang. Kaya pagkatapos kumain, ayan, hihiga lang, magsa-cellphone, hindi na alam kung paano maghugas ng plato. So ito para to sa inyo ha, sa mga hindi marunong maghugas ng pinggan dyan. Tuturuan ko kayo. So ganito. Unang-una yung gagawin guys, bago kayo maghugas, bago kayo magsabon, siyempre, linisan nyo muna. Ayan, kunin nyo muna yung mga kanin dyan. Ganon nyo muna siya. Ganyan. Kunin nyo muna after kayo magsabon. Huwag nyo sabunan agad. Ayan, kasi pangit yun. Sinabunan nyo kaagad. Kunin nyo muna, linisan nyo muna. Yan. Kumbaga, kung magluluto ka, parang kukunlahan mo muna, parang gano'n. Bago mo siya sabon. Yan. Kasi pangit yan kapag sinabon mo kaagad, tapos may mga tira-tira pang mga kanin. Katulad siya, no? Yan, may mga kanin. So, dapat kunin mo muna yan bago ka magsabon. Yan. Yan, kunin mo yan. Para hindi madumi yung sabon mo mamaya. Yan. So, ganyan lang mga kids, panoorin ninyo. Para kahit pa may matutunan kayo. Hindi lang kayo puro cellphone. Hindi lang kayo asa palagi sa mga magulang ninyo. Kasi mga magulang ninyo, may mga pagkakataon na napapagod rin po yan. Yan. Kasi sa araw-araw ng pagtatrabaho, hindi pwedeng iasa nyo naman sa kanila lahat. Kaya dapat kayo, matuto kayong gumawa sa mga gawaing bahay. Yan, wag puro cellphone. Yan. Kasi yung mga kabataan ngayon, ibang-iba na kumpara dati. Kasi dati sa mga kabataan namin, wala pa kasi dating internet, wala pang cellphone. Ngayon kasi, exposed na sila sa mga cellphone na yan, sa mga social media. Kaya yung iba hindi na marunong gumawa ng mga gawaing bahay. Di ba? Tapos kung magsasabon ka, ayan, lagyan mo ng tubig. Ayan. Pwedeng kunin mo dyan, oh, sa yung tubig niya dyan, yung tubig na to, kunin mo, lagay mo dito. Ayan, para hindi ito malusaw agad. Tapos, ito, ganun-ganun mo lang para lumabas yung bula. Ayan. After, ganun nyo. Ayan, hugasan nyo mabuti ha. Ayan, kasi pag may mga sibo pa yan, may mga natitirang dumi, pangit yan. Ayan, pwede kayong mabakterya dyan. Dapat kunin nyo talaga. Ayan. So, ganun lang. Iikot mo lang yung sponge pag ganyan. Ayan, huwag yung madaliin. Tapos sa likod, hawakan mo lang mabuti. Ganyan mo. Ayan. Dito, madumi talaga yan. O, di ba? Ngayon, marunong na kayo. Ayan, o. Ganyan lang. Para at least, huwag niyong iasa sa lagi sa mga magulang ninyo para matuto rin kayo. At dapat sa mga magulang, tinuturuan din natin yung mga anak natin, yung mga kabataan ngayon, kung paano maghugas ng pinggan, paano maglaba. Yan, dapat bata pa lang tinuturuan, dinidisiplina na yan. Ayan. Kasi kung hayaan mo lang sila na puro na lang cellphone, yan, after kumain, magsa-cellphone, yan, pag walang ginagawa, nagsa-cellphone, so lalaki silang batugan. Diba? Wala silang matututunan sa buhay. Diba? So sila rin yung magiging kawawa sa bandang huli. Yan. Hindi sa lahat ng oras nandiyan yung mga magulang ninyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon may mga magulang kayong nandyan para magtrabaho para sa inyo. Dapat kayo mismo matuto rin. Yan. Marami ngayon guys, kabataan hindi talaga marunong gumawa ng mga gawaing bahay. Kahit minsan nga yung mga adult na rin eh. Yung mga matatanda na rin. Yan. Umaasa pa rin sa mga magulang nila. Kahit ultimo paglaban ng damit, mga magulang pa rin nila. Marami akong kakilalang ganyan guys. Yan. So, nagiging batuga na. Kawawa yan, bandang huli. Pag magkapamilya na sila, hindi marunong ng gawaing bahay, kahit maglaba, hindi marunong. Yan. Huwag nyo kasing spoiled sa mga nanay. Yan. Sa mga magulang dyan, huwag nyo spoiled yung mga anak ninyo. Turuan ninyo, disiplinahin ninyo para hindi naman sila kawawa sa huli. Kasi pag hindi niyo dinidisiplina guys, kayo rin yung kawawa niya. Ito yung toothbrush ng anak ko. Dapat disiplinahin talaga.
turuan magtrabaho. Yan. Huwag hayaang maging patukan. Kasi kung isipin, kayo din kawawa niyan sa uli. At yung anak niyo mismo. Kasi hindi marunong gumawa ng mga gawaing bahay. Ayan, ganun lang kasimple. O dapat, ganun lang. And then ito, hugasan mo para walang sabon. Then, tabi mo na. O, ganun. Yan, o. Yan. O, ganun lang kasimple. Yan, sa mga kabataan dyan, ayan, sana meron kayong matutunan sa video na to. Ayan. Isipin nyo, walang kakwenta-kwenta ang video natin. Pero kung titingnan nyo, papanoorin nyo, pakikinggan nyo yung mga sinasabi ko, meron talaga kayong makukuha. May mapupulot talaga kayong aral dito, guys. Yan, huwag maging batugan. Matuto kayong gumawa ng mga gawaing bahay. Diba? Huwag hayaan sa mga magulang natin. Kasi mga magulang ninyo, guys, yan, napapagod rin po yan. Yan, siyempre, maghapong nagtatrabaho para may pang-aral kayo, may pangbili kayo ng cellphone, may pangbili kayo ng load. Tapos, ultimo mga hugasin, sila pa. Yung mga labahin, sila pa. O, diba? Dapat kayo, bata pa lang kayo, matuto na kayo, guys. Yan. Kasi para din naman sa inyo yan. Para pag lumaki na kayo, para pag may pamilya na kayo, yan, at least marunong kayong gumawa ng mga gawaing bahay. Diba? O, yan lang. Linisan ng mabuti yung lababo ninyo para hindi bahayan ng mga ipis. Yan, linisan mabuti. Make sure na walang tirang mga pagkain. Kasi pag may mga tira yan, guys, lalapitan ng mga ipis yan. Yan, kaya hugasan talaga, punasan ng mabuti. Yan, matulog kayo ng malinis. So, ganun lang. Laban mo ulit. Sutin mo lang kayo. Kasi ito pang naman, pampunas lang naman sa dito. Yan. Fold mo lang, then sampay mo dito. So, ganun lang. Maraming salamat sa panonood.